Magandang araw po ulit mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon po ay pangatlong linggo ng mahal na araw at marami tayong pag-uusapan. Pero bago po ang lahat, pakiclick na lang po yung subscribe button at saka yung like button. Salamat po. Ang ating pag-uusapan po ngayon ay yung tungkol sa sulat ni Saint Paul sa mga taga-Ephesus. Chapter 5, verses 1 to 9. Ang sulat niyang ito ay naaakma sa panahon natin ngayon para sa ating mga Kristiyano. Sinabi nga sa kanyang sulat na tayo ay mga anak ng Diyos at bilang anak ng Diyos, isabuhay natin ang turo sa atin ni Lord Jesus na iniwan niya sa mga apostoles. Ang sabi niya ay ang isang bata ay ginagaya ang kanyang ama sa kabutihan. So tayong mga Kristiyano ay gumaya sa Diyos sa kabutihan. Unang-una sabi niya, iwasan ninyo ang kasakiman. Maraming forms ng kasakiman. Andiyan kang yung katulad ng napag-usapan natin last week, yung pandaraya, pagnanakaw, pagbebenta ng hindi makakabuti sa kapwa, yung land grabbing, ganyan, o yung maraming paraan para ang tao ay maging sakim. Hindi lang sa pera, kundi sa mga bagay pang mapapakanibangan nila upang sila ay yumaman. At ang iba talagang alam nilang masama pero ginagawa nila. Pero tayo mga Kristiyano dapat maging fair, maging just. Pangalawang sinabi ni Saint Paul ay iwasan ang fornication. Fornication yung sexual immorality. At maraming forms ng sexual immorality. Katulad ng yung hindi lang yung nabanggit natin nung isang linggo na pakikiapid, sex outside marriage, kasal ka tapos makikipag-sex sa iba, ganon. Ngayon, yun ding fornication ay halimbawa ay yung parang manunood ng mga video na masasama, malalaswa, mga pagli-live-in ng hindi, nagsasama ng hindi kasal. At isang mild na form ay yung mang-aakit pa sa pamamagitan ng malalaswang damit. Wala nang, ibinilid na lahat, wala nang natirang para sa imagination. Katulad ng halimbawa, nakikita ang mahigsing shorts, mababang cleavage yan. Lahat yan ay hindi acceptable sa isang taong tinatawag na Kristiyano. Ngayon, kung mag-iipon-ipon sa isang party o meetings, sabi ni Saint Paul, iwasan ninyo ang mga usapan na hindi maganda. Yung chismis, pag-uusapan yung buhay ng iba na ikasisira naman nung taong pinag-uusapan. Ang katwiran ng iba, totoo naman eh. Ngayon, hindi tamang katwiran yun. Kung gumawa ng hindi tama yung pinag-uusapan, huwag nang ikakalat pa sa iba. Kahit totoo. Kung wala rin lang namang ibubungang mabuti yung pagsasabi, di huwag nang sabihin.
Ang dapat nang gawin ay pangaralan yung taong gumawa ng hindi tama. Kung hindi makikinig, edi tumawag ng isa pang nakatatanda at sabihan. Kung talagang ayaw pakinig, edi pagdasal na lang. Yun ang the best thing to do. Ngayon, isa pa, yung pag-uusap na, sabi ni St. Paul, iwasan din ang pag-uusap ng mga malalaswang topic. Hindi raw maganda, hindi raw kaigaya sa Diyos yun. At saka yung mga jokes na berde. Sabi niya, bilang mga Kristiyano, hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos yung mga ganong usapan. Yun naman ating gospel sa araw na ito. Ang ebanghelyo natin ay mula kay St. Luke chapter 11 verses 14 to 28. Sinabi rito, si St. Luke, sinulat niya, pinalayas ni Lord Jesus yung demonyo na sumanib sa isang pipi. Marami ang humanga sa kanya. Pero may ilan ang sabing, pinalayas niya ang masamang espiritu sa taong yun na sa pamamagitan ni Beelzebub, ang prinsipe ng mga demonyo. Kasi naiinggawaran na rin ng inggit at paninira. Ngayon, yung taong pinalayas ang masamang espiritu ay nagsalita. Dati pipi siya. Ngayon, yung demonyong yun, kaya hindi makapagsalita yung tao ay dahil na rin sa kanya. Pinahihirapan niya yung tao, kaya hindi makapagsalita. Nakita ngayon, nabasa ni Lord Jesus ang nasa isip ng mga taong yun. Kaya sinabi niya, ang isang kaharian kung walang pagkakaisa ay bumabagsak. Ganon din kay Satanas. Kung wala siyang pagkakaisa, ay paanong tatayo ang kanyang kaharian? Ngayon, sinabi rin niyang, ang sino mang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Siya na hindi o kasama sa pangangalap, ibig sabihin pangangalap ng kaluluwa, ay nagkakalat. Merong isang masamang espiritu lumabas dun sa isang tao. Ngayon, naglagalag yung masamang espiritong yun. Naghahanap uli ng kaluluwa o ang taong mapapasukan. Yun yung mga tinatawag nating possession o yung pagsanib. Naghahanap siya ng masasaniban. Ngayon, wala siyang makita dahil lahat ng pinuntahan niya ay walang mainom. Walang tubig. Yung parang tuyot na tuyot yung kanyang pinupuntahan. So sabi niya, babalik ako sa aking pinanggalingan. Bumalik siya sa kanyang pinanggalingan. Nakita niya, malinis na malinis yung pinanggalingan niya. Walang laman yung kaluluwa. And then, nagsama siya ngayon ng 7 pang masasamang kaluluwa. So, ang naging kondisyon nung kanyang binalikan ay lalo pang napasama ang katauhan. Habang siya ay nagsasalita, may isang babaeng sumigaw. Sabi, pinagpala ang sinapupunan na nagsilang sa iyo at pinagpala ang dibdib na nagkaloob ng gatas sa iyo. Sumagot naman si Lord Jesus, oo, pero sa halip, pinagpala yung mga nakarinig ng mga salita ng Diyos at isinabuhay ito. Yan ang
sinamarize ko na lang yung ebanghelyo na sinulat ni Saint Luke. Ngayon ang tanong, totoo bang sumasanib ang demonyo sa tao? Ang sagot, oo, sumasanib sila sa dalawang paraan. Yung hindi masyadong halata na pagsanib ay binubulungan nila yung tao. Sasabi, sige, gawin mo, hindi naman kasalanan yan eh. Tapos susunod yung tao, pagka nahulog na sa kasalanan, nanggawa na niya yung kasalanan, nasabihin ng demonyo, hala ka, gumawa ka ng kasalanan ngayon. Nakakahiyang i-confess yan. Ngayon, yung tao, nahihiya ng mag-confess hanggang sa mapalulong. Pag hindi niya kinumpes yung masamang ginawa niya, para siyang nasa kumunoy na lulubog at lulubog, makakagawa na ng karagdagang pangkasalanan. Dapat nating tandaan na mga Katolikong Kristiyano na pag nagtago tayo ng kasalanan, lalo tayong lulubog at makikita rin yung ginawa natin, itinago natin kasalanan pag naghukom na ang Diyos. Lahat tayo ipakikita sa atin, sa buong mundo ipakikita lahat ng masasamang ginawa natin. Di ba nakakahiya yung buong mundo makakakalam. Yung pangalawang pagsanib naman ay ginagawa ng masamang espiritu o demonyo sa katawan ng tao. Dalawang dahilan. Kung minsan, pinapayagan ng Diyos na masaniban yung tao upang subukan siya. Upang subukan ang kanyang pananampalataya. At pangalawa, pinapayagan ng Diyos kung yung tao ay gumawa ng kasamaan. Yung kasamaan ng tao ay nagiging dahilan na rin upang siya ay mapasok ng evil spirit o masamang spirito, demonyo. Ngayon, ang sabi naman ng simbahan sa mga pari, kasi tumanggap sila ng kapangyarihang magtaboy ng demonyo pag sila ay inordinahan sa pagiging pari. Pero, kailangang mag-ingat sila. Dapat, bago sila mag-exercise o magtaboy ng evil spirit, patingnan muna yung tao sa isang doktor na dalubhasa sa isip at doktor sa katawan. Ngayon, kung talagang walang ibang cause o dahilan ng pagiging ganun nila, then saka lang nila isasagawa yung exorcism o yung pagtataboy ng masamang espiritu. Kasi yung tao nagsisisigaw, parang yung talagang nasisiraan ng ulo, nagsasabi ng mga masasama, malalaswa, gano'n. May mga prayers na ginagamit sa exorcism. At hindi lahat ng pare ay nagkasasagawa ng ganito. Meron talagang designated na mga paring exorcist. Anong ibig sabihin nung who is that with me is against me? Ang ibig sabihin nun, ang hindi susunod sa aral ni Lord Jesus ay hindi para sa Kanya. Walang in-between. Hindi pwedeng sabihin ng taong, maglilingkod ako kay Lord Jesus. O susunod ako kay Lord Jesus. And then, gagawa rin ng sa kabila, yung left side na hindi walang in-between. Kung talagang para ka kay Lord Jesus, doon ka sa kanan. Kung talagang gagawa ka ng hindi tama, ay hindi ka kabilang doon kay kaya walang gray. Laging walang in-between. Ano ba yung dry places na pinuntahan ng devil? Yun yung mga kaluluwang
nagpakatotoo, pagkatapos nilang magsisi at mabigyan ng kapatawaran, binabantayan na nila ang kanilang sarili kaya hindi sila mapasok ng masamang espiritu. Sino naman yung mga binalikan ng evil spirit? Yun yung mga taong nagsisi na, pagkatapos, after a while, mga ilang nagpabaya na naman sa kanilang spiritual life. Balik na naman sa dating gawi. Kaya yun, mapapasok sila talaga at pag pinasok sila uli, mas malala pa ang kanilang kasamaan kaysa nung una. Bakit sumigaw yung babae habang nagsasalita si Lord Jesus? Ito ay para patunayan na si Lord Jesus ay divine. Isa siyang anak ng Diyos. At bakit naman niya sinabing mapalad ang sinapupunan na nagsilang sa iyo at nag-aruga sa iyo? Yun ay patungkol kay Virgin Mary. Dito marami ang nagsasabing ang mga Katoliko ay mali dahil sinasamba nila si Virgin Mary. Hindi po totoo yan. Ang pagdadasal ng rosary ay parang tumatawag tayo kay Virgin Mary ng libre. Parang yung rosary ang cellphone para tawagan siya at humingi ng tulong. Sino ba ang pinakamalapit na taong isinilang sa mundo na pinakamalapit kay Lord Jesus kundi si Virgin Mary? So, dapat lang na hihingi tayo ng tulong sa Kanya, lalong-lalo na kung mabibigat ang ating problema. Walang ibang maglalapit sa atin kay Lord Jesus. Unang-una siya ang pakikinggan, hindi tayo. Kahit nalagsisi tayo, kahit malinis ang ating puso. Pag si Virgin Mary ang humiling kay Lord Jesus, bigay ka agad. Para bang yung mga taong malapit sa presidente, yung malapit sa presidente, lalapitan mo and then sabihin mo, ibulong mo naman kay presidente ang problema ko, tulungan ako. Eh di siyempre ibubulong niya, siyempre matutulungan tayo ng presidente dahil sa kanya. Ganon din ang sitwasyon kay Virgin Mary. Ang isa pang pwede nating hingan ng tulong at hindi naman sasambahin si Saint Joseph. Si Saint Joseph, ni isang salita, walang naisulat sa Biblia. Pero, isa rin siya sa mga taong makakapaglapit sa atin kay Lord Jesus. Sila ay hindi natin unang ulit ko, hindi natin sila sinasamba, kundi sila ang padrino. Ang tawag nga pala doon padrino, pinakamalapit na mga tao sa Diyos. Katulad nung nandun sila sa kasalan, nandun sila sa kamag-anak ni Virgin Mary sa Cana. Nung makita ni Virgin Mary na wala na silang alak ng third day, binulong niya sa anak niya, "Anak, wala na silang alak." Tapos sinabi niya dun sa mga waiter, "Sundin niyo kung ano ang sabihin sa inyo ni Jesus." So, nilagyan nila ng tubig, di nagkaroon ng alak. So, ganun din ang natin kung marami tayong problema na hindi na natin makakaya. Lumapit tayo sa Kanya, sasabihin niya, "Anak, tulungan mo naman si ganito, kawawa naman." Ganun ang relasyon natin kay Virgin Mary at sa kay Saint Joseph at saka yung ibang saints na pinagdidebosyonan kung manghihingi ng tulong. Sana po ay naliwanagan ninyo ang aming
ang ating relasyon kay Virgin Mary. Unang-una, hindi natin siya sinasamba na parang Diyos. Hindi po yun pakikiapid. Hindi natin pinapalit na kikiapid at tanging Diyos lamang ang sasambahin natin. Sila ay hinihingan natin ng protection at tulong. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana ay kinapulutan natin ng mabuting aral ang ating usapan ngayon. Pagpalain tayong lahat ng Diyos.